Paulit-ulit mo nga. Mr. Carmichael, alam mo sa sukod. Para malinaw, kinuha ng nurse ang aking similya, nilagay sa IVF ng ibang babae, at ngayon ay 4 na buwang buntis. Ganyan ba ang sinasabi ninyo? Opo, paumanin po. Siya po ang babae. Siya ay... mabait siya. Rose. Pinakamagandang tanawin na yung linggo. Ang bulaklak o ako? Pareho. Pangalan mo? Rose. Ikaw? Rose! Ro, maghilamos ka na. Opo. Nakikita kitang tumitingin. Kung ipagpatuloy mo, ipapalayas kita sa tulong ng landlady. Walang masama sa pagtingin. At kapag nakaayos ng lahat, gagawin kong masaya ang iyong anak na babae. Pinapangako ko. Mr. Carmichael, nais naming ipaalam na pinagbawalan na namin ang nurse na may sala at handa kaming... Alam ninyo ba kung sino ang kausap ninyo? Si Brad Carmichael ito. Siyang nagdisenyo ng ospital na ito. Alam ninyo, ang iskandalo na ito ay kumakalat. Sapat na. Kailangan ko siya na yon. Tawagan mo siya. Opo, agad po. Kapag dumating siya, agad ipaschedule. Walang pagkaantala. Agad. Matapos ang lahat ng ito, matutupad ko na ba ang aking pangako? Hello? Yes, this is Rose Ford. May problema ba sa sanggol? Opo, naiintindihan ko. Pupunta ako agad. Wyatt! Wyatt, hindi ka na pumunta sa ospital! May problema! Wyatt, nasa loob ka ba? Takpan mo ang sarili mo. Halika na. Bakit? Gusto kong makita niya ang asawa niya na nilalandi ang best friend niya. Mahalaga ito! Maghintay ka lang, okay? Asawa ko pa rin siya. Kung hiwalayan ko siya ngayon, ibig sabihin, kailangan ko magbigay ng suporta. At ayoko talaga na mangyari yun. Asikaso mo na. Okay ka lang? Bakit niya kinulok ang pinto? Nabenta mo na ang kumpanya ng kanyang ama. Ang pera ay nasa iyong account. Kumikita ako ng malaking kontrata sa Western Capital. Mas makakatulong ako sa iyong career kaysa sa kanya. Malaswa ka talaga, alam mo. Anong gusto mo? Ang lakas mong kumatok. Pasensya na. Ang ospital, tumawag sila at sinabi nila may problema sa sanggol. Ayokong mag-isa. Pwede ka bang sumama? Okay ka lang? Okay lang ako. Yeah, hindi, tingnan mo ako. Rose, hindi ako doktor. Okay, wala akong alam na gagawin. Pwede umalis. Okay lang. Kung may problema, alam mo, may maraming trabaho akong kailangan gawin. Okay. Narinig mo ba? Parang may problema sa sanggol. Lugang, pag nawala na, hihilingan ko siyang mag-divorce. Hindi ko maintindihan. Nagpa-check up ako kahapon at lahat ay maayos. Paano biglang may problema? Tingnan mo, ang iyong sanggol ay may malubhang kapansanan mula sa paglaki.
Kailangan mong ipatigil ang pagbubuntis ngayon mismo. Hindi mo pwedeng biglang sabihin, walang paliwanag. Gusto ko ng isa pang test. Second opinion? Sinong doktor dito? Ako. Kailangan mong gawin ito ngayon. Hindi, wala akong gagawin hanggat hindi mo sinasabi kung anong nangyayari. Kailangan mong gawin ang abortion ngayon mismo o gagawin ko ito. Naiintindihan mo, babae? Is this what you call discreet? Rose. Rose. Kilala ba natin ang isa't isa? Kilala kita. Mr. Carmichael, ginawa ko ang lahat. Sino nagsabi na gusto kong ipatigil ang pagbubuntis? Mr. Carmichael, bigyan namin kayo ng privacy. Umalis. Kayong dalawa ba? Pinipilit ba ninyo ako na magpa-abort? Hindi. Maling pagkakaintindi lang. Ngunit, ang sperm. May problema ba sa sperm? Kaya pala mahihirapan kaming magkaanak. Oh Diyos, hindi ko sasabihin kay Wyatt. Gagalit siya. Sino si Wyatt? Siya ang asawa ko. Ikaw ay kasal. Siyempre, kasal na ako. 4 na buwan na akong buntis. Pasensya, sinura ang asawa mo. Wyatt Ford. Wyatt Ford? Ang lahat. Kasal ka sa kanya. Yung pa. Medyo masikip ang hawak mo. Pasensya. Hindi ko sinasadya. Mr. Carmichael, pwede mo bang sabihin sa akin kung anong nangyayari? May problema ba sa aking sanggol? Hindi ko siya mawawala. Hindi ay nagdadala ng aking anak. Pasensya ako. Hindi ko alam kung bakit tinatanong kita. Hindi ka naman doktor. Ako at ang aking asawa ay haharapin ito ng magkasama. Hayaan mo, akong ihatid ka. Hindi na kailangan. Sa daan lang ako. Insist ako. Paki lang. Gusto nang pag-usapan ang sanggol. Sabi mo, gusto mong pag-usapan ng sanggol? Mabuti ba ang trato ng asawa mo sa'yo? Hindi yan ang tanong ko. Hindi sapat ang okay. Sir, nandito na po tayo. Anong problema? Siya ang asawa ko. Wow, magandang sasakyan. Sana kayong bilhin ang ganyan.
Pasensya, nataranta ako. Di ko alam paano ipaliwanag na nasa sasakyan mo ako. Alam mo, hindi lang siya ang may iba ka ng pagpipilian na yon. Ikaw lang ang may alam. Hindi ako. Wait a second. May tintang bintana mo. Hindi niya tayo makikita. Alam mo, minsan nakakalimutan ko yan. Tama. Well, salamat sa ngayon. Parang dati pa rin. Nag-iwan pa siya ng regalo. Sir, may tatanong lang po. Sa tingin niyo ba si Miss Reed Poe? Si Miss Reed? Tama, Miss Reed. Hindi mo gusto siyang magpa-abort kahit na may asawa siyang iba? Hindi karapat dapat si Wyatt sa kanya. Dapat siya ay nasa tabi ko. Pinag-iimbestigahan mo si Wyatt, pero hindi mo alam na asawa niya si Rose? Patuloy pa po, magkakaroon ng kumpletong report sa lalong madaling panahon. Alam mo, hindi lang siyang pagpipilian. May iba ka ng pagpipilian ngayon. Mahal ka ba ng asawa mo? Anong nangyayari sa akin? Anong gusto niya sa akin? Ang sanggol. Isipin ang sanggol. Bakit nakatayo lang dyan, Rose? Gawa mo ako ng hapunan. Gutom na ako. Pumunta ako sa ospital ngayon at sinabi ng doktor may problema daw ang sanggol. May depekto. Eddie, tanggalin mo na lang. Naghintay ka lang nito. Diba? Putang ina. Kailangan ko maglaro ng maayos. Kung siya mismo ang pumayag, mas maganda. Rose, bakit mo sinabi yan? Sa tingin mo gusto ko to? Pinapatay din ako nito ha. Ngunit kung may malubhang sakit ang sanggol, hindi ko alam. Sa tingin ko, makasarili lang. Bakit ka ganun kalamig? Oo ma, alam ko na medyo malupit ako sa'yo. Ngunit, walang ideya kung anong pinagdadaanan ko. Ang mga bill ng tatay mo, patuloy na umaakyat. Parang... At ngayon, may pagbubuntis pa. At ako... Naintindihan ko. Kailangan... sila at sasabihin na ipapalaglag ko. Totoo? Hello? Ako si Rose Ford. Tinatawagan ko kayo para kumpirmahin ang aking appointment. Pwede bang bukas na? Mr. Carmichael, tinatawagan ni Rose Ford. Pumayag siya sa pagpapalaglag. Gusto niya bukas na gawin. Itutuloy na po ba? Sabihin na malusog ang pagbubuntis, na maayos ang sanggol. Ngunit sir, ginawa na po natin. Gawin mo lang. Gusto mo ako, di ba?
Compose yourself, man. Sir, may nahanap po. May relasyon si Wyatt Ford kay Amber Mitchell, ang best friend ni Miss Reed. Hayop na yan. Pat si Rose. Umalis siya 5 minuto na ang nakalipas. Alam mo yung maliit na problema natin? Well, hindi na problema yan pagkatapos ng araw na to. Wyatt, nasa bahay ka. Akala ko nagpa-abort na siya. Bakit siya nandito? Hindi, okay, just punta ka sa kusina. Bilisan. Rose. Akala ko sa ospital ka. Maling diagnosis lang pala. Baby, ay malusog na malusog. Parang Christmas miracle. Maling diagnosis? Masaya ka rin, di ba? Oh, syempre. Oh my God. Upo ka muna. Magpahinga. Mahaba ang araw mo. Kukunin ko ang tubig mo. Okay. Hindi ako pagod. Masaya ako. Para matapos na ang problema natin sa baby. Parang napaka-stress ng araw mo. Kaya, uminom mo lahat to. Nasa labas ako. Kailangan nating mag-usap. It's parcel lang. Kukunin ko. Wait. No. Busy ka ngayon, okay? Walang hurrying. Relax. Inom. Ako na kukuha. Well, Salamat. Kukunin ko. sumakay ka. Usap tayo dito. Gusto lang kitang kausapin. Pwede ba? Tigil na ang laro. Hindi ako nalalaro. Nalakad lang ako.
Mr. Carmichael, may asawa ako. Buntis ako. Yung baby mo. Akin yung baby na yan. Ano? May pagkakamali ang hospital sa IVF procedure. Sa halip na gamitin ng semi. Ginamit nila nga. Ito ang alok ko. Na siya. Magstay ka sa akin. Bibigyan kita ng lahat ng gusto mo. Sino man sa mundo ang mamahalin ka. Katulad ng pagmamahal ko. Naririnig mo ba ang sarili mo? Hindi ako iiwan ang asawa ko. Kahit na niloloko ka ng asawa mo. Hindi siya karapat-dapat sa iyong buhay. Hindi ko alam kung bakit mo ginagawa. Ngunit tatanungin, hindi kita kailangan para ipagtanggol ako. Palaging matapa. Ulong, tawagan mo ako, ha? May problema ba? May problema ba? Alam ko kung anong tingin mo sa akin na yun. Hindi ako kailangang iligtas. Para kami sa rosas na may tinig. Nasa na ba siya? Wala akong alam. Sana mangganak siya sa daan para maging ginhawa sa lahat. Totoo lahat. Ang asawa kong nagsasabing, isinakripisyo lahat para sa akin at ang aking bigan. Kayo ay sumasakit sa ulo. Oh, tingnan mo. Ang iyong kaawa-awa na asawa kumuha ng private investigator. Bakit? Alan tayo. Hindi. Hindi tayo okay? Oo, ikinasal ako sa'yo. Ngunit, alam mo, dahil lang sa negosyo ng iyong ama, ngayon, kaya natira ka lang dito bilang buntis na sa totoo. Wala ka nang naiwan para sa akin. Kaya lahat ay kasinungaling. Ang lahat. Gusto ko ng diborsyo. Gusto ko ng diborsyo. Oo, gusto ko rin ng diborsyo. Okay? Ngunit, hindi ako magbabayad ng pangangalaga sa bata. Kaya, makakakuha tayo ng diborsyo. Ngunit una, kailangan mong tanggalin yan. Ilagyan mo ng gamot ang tubig. Ginawa ko? Ginawa ko talaga? Maniniwala ka? Huh? Patunayan mo. Kailangan ko ng ospital. Hindi sa'yo ang bata. Huwag mong hayaan mangyari ito. Oh, please. Sasabihin mo lang lahat para makatakas. Hindi ko kayang makita dugo, Wyatt. Let's go get the divorce papers. Yeah, let's go before she tries to blame it on us. Kung kailangan mo ng tawagan mo lang ako, ha?
pinaparusahan niya siya na yon. Rose? Baka mas galit siya sa akin kaysa sa aking iniisip. Alam mong walang pag-asa na sagutin niyang tawag, Rose. Halimaw. Paano? Karma? Yun lang ang ipinagdarasal ng mga Kaya, itigil mo na. Laya ka na sa kanya. Nawaliw. Kunin ko lahat sa diborsyo. Wala kang Lahat, Rose. Kukunin mo lahat. Paano ang tatay mo? Dahil alam mong pwede kong ipatigil ang operasyon niya makita na niya ang nanay mo. Gusto mo yun? Kadiri ka. Pirmahan mo. Bago ako magbago ng isip. Baka tawagan ko siya. Magbabaga kayong dalawa sa impyerno. Mali. Nasa impyerno ka na at nagsisimula pa lang kami. Pasensya na. Hindi mo deserve ito. Rose! Rose! Tili ka, Rose. Manat. Uminom siya ng pampatalsik. Ang bata ay... Naiintindihan ko. Totoo bang uminom ka ng mga gamot na yun? Hindi mo ba gusto ang bata? Palaging matigas ang ulo. Di ba? Kung nandito ako, paggising mo. Ngunit ayaw mong nandito ako paggising mo, di ba? Salamat sa pagpapaliwanag. Jad, sinubukan ko talaga. Ako, kung magpapatuloy lang. Ngunit, ang taong pinagkatiwalaan, si Brad, biglang sumulpot. Binago ang buhay ko, parang bagyo. At pagkatapos, siya ay nawala. Ang aming bata, kahit na ito ay isang pagkakamali, wala na akong aasa para protektahan ako. Mula ngayon, ako lang ang maaasahan ko.
1 taon. Ang tagal para muling bumangon mula sa wala. Ako sa paaralan, ibinuwis ang lahat ng oras sa pag-aaral para lang sa pagkakataong ito. Hindi na ako ang babaeng dati. At ngayon, makakabawi na ako. Well. Siya nga, walang kwenta ang ex-wife ko. Bakit ka narito? Anyway, by invitation lang to. Inimbita din ako. Gaya mo. Inimbita ka? Para saan? Para lang to sa top architects. Naglilinis ka ng banyo. Kung pinapasok nila ang basura tulad mo, bakit hindi ako? Akala mo bagay ka dito? Walang kwenta ka lang. Napapanggap lang. Sinabi ng babaeng nag-alaga ng asawa ko sa kama ko. Sabihin mo, nakalagay ba sa ID mo ang home wrecker o hinihinto lang? Walang hiya ka. Turuan kita ng tamang asal. Oh my God. Totoo ba, Rose? Sasaktan mo ang girlfriend ko para lang magkigante sa akin, ha? Bagay kayong dalawa. Oh, wait. Ngayon, okay? Humingi ng paumanhin. Kumusta ang paumanhin? Isang sampal para sa'yo at isa para sa kanya. Kailangan mong matutunan ang lugar mo dito. Totoo ba? Gawin ito dito mismo? Ngayon? Sige. Hahawakan mo siya. Ipapakawalan ko ang mga daliri mo. Brad? Brad. Bitawan mo na yan, pare. Alam mo ba kung sino kausap mo? Sadly, alam ko. Anong ginagawa mo? Hindi dapat ito rin na basura ang aking nobya sa ganitong okasyon. Mahal ang reputasyon mo. Sumunod ka lang. Tiwala lang. Wait lang. Nobya? Totoo? I mean, iniisip mo ba na maniniwala sila na makakakuha ka ng lalaking ganyan, Rose? Nagkakilala. Kamakailan lang. Siya ang lahat ng gusto ko sa isang lalaki. Hindi tulad ng ex ko. Mr., mukha kang okay at mayaman, pero hindi mo siya lubos na kilala. Siya ay sinungaling. Siya lang. Alam ko lahat tungkol sa kanya. Salamat. Okay. Kabaliwan to! Security! Hey, tara. May dalawang hindi imbitado dito. Pwede bang paalisin sila, please? Pinagalitan pa rin kami. Paalisin niyo sila. Akala mo ikaw ang may-ari? Dahil ako ang... Hindi. Ako ang director dito. Agawin siya. Anong sinasabi mo? Ako ang amo dito! Okay na ang lahat. Pumasok na tayo. Ang dahilan kung bakit ako umalis ay Salamat sa pagtulong. Gusto mo ipakilala kita kay Brioni.
Well, Rose Reed, ako, ila sa buhay mo. Pumunta ako dito para magtrabaho. At gusto ko itong gawin sa loob ng mahabang panahon. Hindi ko inaasahan. Ako rin, akala ko, wala ka na sa akin para habang buhay. Nawala ako? Ikaw ang umalis. Walang sulat, walang numero. Nawala. Akala ko, yun ang gusto mo. Brad, hindi ko alam kung bakit. Miss Reed, tungkol sa iyong ama. Lumalang kanyang kondisyon biglaan. Kailangan kang pumunta. Agad mismo. Opo, pupunta ako. Kailangan akong umalis. Magandang gabi. Rose, sweetheart. Anak kong maraming oras. Hindi. Huwag mong sabihin. Nandito. Magiging maayos lahat. Huwag kang umiyak. Ang buhay ko. Pusay na anak. Ang pagsisisi. Ang anak ko ay hindi pa nakakahanap ng tunay na kaligayahan. Nagkamali ako. Hindi, Dad. Lahat ang ginawa mo. Masaya ako na nandito ka. Tingnan mo, ako, masaya ako ngayon. Sir, totoo po. Nahanap niya ang kaligayahan. Gagawin kong pinakamasaya ama. Kasal na kami. Ikaw. Kung maging maayos na ang buhay ko, gagawin kong pinakamasaya ang anak mo. Pinapangako ko yan. Siyempre, ikaw. Hindi tulad ng ex-husband. Ang muling magsuot ng damit pang kasal, parang totoo na. Pinangako ko hindi na ulit gagawin. Hindi na ipapasa ang buhay ko sa iba. Pero, nandito na naman ako. Bakit ako? Ibig kong sabihin, bakit ka sobrang determinado na maging kami? Pwede ka namang isang tao, walang ganitong problema. Nung bata pa ako, pangarap ako. Miss Reed, about your father. Anong nangyari? Biglang dumala ang kanyang kondisyon. Kailangan kang dumating agad. Ang aking ama. Paumanhin. Pumasok ka na. Dad, tingnan mo na ang iyong anak. Ikaw, parang talagang nanay mo. Panindigan mo ang pangako mo. Palagi ko siyang puprotektahan.
Dad? Nurse? Dad? Dad? Dad! Miss Reed, para malaman mo, bisitado ni Mr. Ford ang iyong ama kagabi. Narinig ko siya. Kinasa lang siya sa iyo para makuha ang kontrol sa negosyo. Agad na lumala ang kondisyon ng iyong ama. Huwag kang mag-alala, Dad. Patitikimin ko siya sa lahat ng ginawa niya. Rose, tumigil! Tigil! Bitawan mo ako! Isang kutsilyo? Totoo ba? Deserve mo ba? Mas ako. Deserve mo naman? Pitan? Record bilang kriminal? Ha? Bitawan mo ako! Ano ang plano mo? Stabin siya sa harap ng lahat ng tao? Para lang itapon ang buhay mo? Gusto mo ba yan? Wala akong pakialam sa buhay ko! Gusto ko lang siya mamatay! Para kay Dad! Gusto ba ng iyong ama yan? Ha? Kumatay siya kay Dad, Brad. Siyang sumira ng lahat. Ako, ang pagsasama namin, Hindi mo sinadyang ininom ang mga gamot, di ba? Sinabi ko sa kanya na hindi sa kanyang siyang pakialam. Wala silang pakialam. Hindi mo gustong mawala ang iyong anak. Anak. Look, bayaran niya ang ginawa niya. Ipangako ko sa'yo. Okay? hindi ito laban mo. Ang laban mo, ngunit hindi ganito. Iniisip kong bumili ng mga gamit para maramdaman mo na parang nasa bahay ka. Pwede mong gamitin ng master. Guest room matutulog hanggang sa makapag... Hindi mo kailangang umalis. Ibig kong sabihin, ito, ang araw ng aming kasal pagkatapos lahat. Huwag ako makatin, Rose. Pasensya na. Dapat. Hello? Yes, Agus Rose, right? Class? Po, okay. Salamat po. Pupunta po ako. Parang bagong trabaho. Firm ng nag-apply ako noong linggo. May ilang bagay na kailangan. Hindi magpapatumba ang aking ex-husband. Tingnan mo ako. Ako na ang asawa mo. Bagong asawa mo. Pero asawa mo pa rin. Ang laban mo ay laban natin. Okay. Kapag kailangan mo ako, dito lang ako.
Hindi ibig sabihin, o ikaw. Pero kung gusto mong magkikanta, pagkatapos, yung mahulog. Okay? Magpahinga ka. Malaking araw bukas. Makakapagtiwala. Wyatt, pupuntahan kita at sisirain ko ang lahat ng iyong itinayo. Wow! Tingnan mo, ang ganda ng suot. Ganda na yon, sabi ko lang. Parang hindi nagbago. Kasing pangit pa rin. Alam mo, ganito ang gumagana dito, okay? Ang galing lang hanggang doon. Ngunit kung nais mong magtagumpay, kailangan mong matutong makipagtulungan. Umiwas ka sa akin. Hindi ako isa sa mga babaeng naghahabol sa'yo. Kakaiba? Nagpumilit, magtrabaho sa kumpanya ko. Tapos na yon, nagpapakabagot ka pa. Oh, come on, Rose. Alam natin pareho na gusto mo pa rin ako. Tama? Huwag kang humawak sa akin. Sa ospital, bago siya mamatay, ano ang sinabi mo sa kanya? Wala akong ginawa, Rose. Sinabi kong totoo. Tama? Sinabi ko na ikinasal ako sa kanyang anak para makuha ang Reed Industrial Supply. Binenta ko rin ito ng malaking tubo. At ito ang unang sweldo ko. Kaya... Magbabayad ka sa lahat ng ginawa mo. Bawat dolyar na ninakaw mo sa pamilya ko. Bawat kasinungalingan na sinabi mo. Babawiin ko lahat. Alam mo ba ang gusto ko, Ro? Ang hamon. Merong isang bagay sa tagumpay na lalo. Nag-apply siya sa kumpanya ni Wyatt. Sa alam ko, makukuha niya ang trabaho. Seryoso ka ba? Hindi ito magandang ideya. Alam mo ang ginawa niya sa kanya. Hindi ko sinasadyo makialam, pero sigurado hindi natin ito hahayaan. Sa tingin ko, pareho tayo ng opinion. Tawag ako, lalagyan ng pressure. Hindi niya makukuha ang trabaho at siguraduhin ko na hindi ka konektado. Wag, hintay. Alam niyong ginagawa niya. Hayaan ko siyang gawin ito. Sigurado ka ba? Tiwala ako sa kanya. Nagkakamali ba ako? Hayaan siyang maglagad sa isang halatang bitag. Hindi. Hindi. Parang wala na tayong mapili. Walang rush. Walang nagbago sa'yo. Palagi mong pinaniniwalaan ako. At ang mga gusto kong gawin,
nung ako ay nahihirapan at walang ang naniniwala. Three months kang utang sa renta. Walang pakialam ako sa mga drawing mo. Muha ng totoo ng trabaho o lumayas. Hello, ako si Rose. Nakita ko ito sa labas at gusto kong siguraduhin na ligtas sila. Hindi ko alam kung sino ka, pero ang makakagawa ng ganitong ganda ay nakikita ang mundo iba sa karamihan. Karapatan ng lahat na abutin ang pangarap. Please don't give up. Maganda siya. Parang isang anghel ng Pasko. Espesyal na okasyon. Una mong dinala ang isang tao dito. Well, maraming mga connection dito na gusto kong ipakilala sa kanya. Kailan ka naging romantic? Kailan ka magkakaroon ng girlfriend? Come on. Ano nangyari sa bros before? Wow. Sino siya? Walang katulad niya. Sawa ni Brad yan. Umalis ka na lang. Nag-iisa ka lang dito? Nagpahangin lang. Asawa ko ay may negosyo. Hindi pa ako sanay sa ganitong party. With Brad ka dito, di ba? Alam mo ba bakit ka dinala dito? Ang tatay ko ay may patent na kailangan niya. At gusto ko ng trade. Kaya ikaw ang Paskong regalo niya sa akin. Bitiwan mo ako! Huwag lumaban, sweetheart. Hinihintay ni Brad ang pirma ko ngayon. Nagsisinungaling ka. Oh! Hey, ano nangyari? Relax. Walang malalang. Walang dahilan magalit, sweetheart. Ano ang ginawa mo? Tingnan mo siya. Siya ang date ko ngayong gabi. Ganito na lang. Ipalit mo sa akin ang date mo. 30% sa susunod na deal natin. 30%? Wow! Mapagbigay mo naman. Walang ibang magbibigay ng ganoong alok. So, anong sagot mo? Alam mo ba? Hindi negosyo ang asawa ko. Wala kang utak para sa babae? Wawasakin ka ng tatay ko! Umiyak sa tatay, panalo ka? Alam niya ba kung magkano ang sinasayang mo sa banyo? Hindi ako bata! Alright, ensure his daddy knows about tonight's advance and make sure scum like this never gets invited to a party ever again. Pasensya na. Sinusubukan kong maging malambot. Akala mo, ipapapalit kita? Hindi. Siyempre hindi. Dahil mahal kita, hingit sa lahat. Mahal mo ako? Higit pa sa aking inaasahan. Sigurado ka?
Sinuntok mo ang lalaki para sa akin. Siyempre, sigurado ako. Hindi ko alam kung ano ang gusto mo. Kaya kinuha ko na lang lahat. Ano ba ang nagawa ko para maranasan ito? Nandito ka lang. Sapat na yun. Wait, sandali. Kung talagang malalate ako sa trabaho. God, ayokong pakawalan siya. Nagnakaw siya ng aking disenyo. Ang Architectural Design Scholarship ay dapat sa akin. Dapat sa'yo? Hindi ka architect. Dapat sa'yo. Nasaan ang ebidensya? Ang mga ito ay aking disenyo. Walang nakikita akong ebidensya ng plagiarism dito. Ngunit ang nakikita ko ay ikaw ang sumugod sa kapwa-estudyante at kalahati ng paaralan. Kaya, may pagpipilian ka. Mag-sorry ka kay Wyatt o linisin mo ang locker mo. Hindi ako magsosori sa taong nagnakaw ng aking ideya. Ito rin itong aking resignation. Ano naging dahilan para isipin mo? Totoo? Wala kang Hindi ka designer. Di mo man lang ma-pretend. Kidding me? Bakit ka pa ng tiyaga sa bagay na hindi mo kaya? I mean, ano ba ang kaya mo? Malapit na ang oras, Wyatt. Bakit hindi ko magawa to? Bakit hindi ako makagawa ng kahit anong disenyo? Seryoso ka ba ngayon? Isa na namang tampuhan? Isa na namang gulo para linisin ko? Alam mo ba, manahimik ka na lang. Okay? Kung nandito si Rose ngayon, baka makatulong pa siya. Balita lang, Wyatt. Mas gusto ni Rose magwalis sa mga gwapo kaysa makasama ka pa ng isa pang segundo. Pakinggan mo, hindi dapat ako nag-asawa ng tamad at kawawa. Hayop ka. Iba ka, di ba? May putang sa opisina. Rose, yun ang chance mo. Oh, ngayon, naging masipag ka na. Bakit ka pa nagtatrabaho dito? Umalis! Umalis kayong lahat! Anong gusto mo? Isang designer? Ikaw? Wala kang ibang alam, kundi maging isang bahay babae. O baka may kinakasama ka dito sa opisina? Sino ba? Ang asawa mo? So you admit,
Kaya pala hindi na niya ako hawakan. Dahil sa'yo, Alam mo, minsan, kinakaawa pa kita. Huwag kang magpakamabait. Alam kong kaya mong gawin. Dati tayo best friend. May lakas ka pa rin gamitin ang salitang yan. Kaibigan? Oh, tama. Alam mo lahat tungkol sa akin. Alam mo, ano ako niloko ng asawa ko? Na nawala ang aking sanggol? At ang ama ko ay nalugmok. Alam mo lahat ng yan dahil ikaw ang nagpangyari nito. Isang babala. Kapag nalaman ni Wyatt na nagwala ka sa kanyang opisina, ano sa tingin mo ang gagawin niya sa'yo? Walang hiya ka. Totoo mong sinaktan ako. Para sa isang manira ng pamilya. Siyempre. Naiinggit ka lang, meron akong Wyatt. Amamin mo. Nainggit? Sa ano? Basura na ikaw lang ang makakakita Malapit na ang pre-competition, interview ni Wyatt. Gusto mo bang bigyan ko ang media ng mas magandang balita? Ako magugustuhan nila ang pagwawala ng kanyang asawa. Sige, subukan mo puta. Kapag nanalo si Wyatt, mananalo siya. Papabayaan ka niya na mabulok sa impyerno. Hindi, ako ang unang mapapadala sa kanya. Mr. Ford, ang iyong entry sa kompetisyon ay nakakuha ng atensyon ni Mr. C. Kumusta ang pakiramdam? Well, si Mr. C ang dahilan kung bakit ako sumali. So, kung nagustuhan niya ang aking gawa, ito ay talagang magbabago sa buong kumpanya ko. Huling tanong. Sige. May mga chismis na matibay ang inyong pagsasama. Anong sikreto nyo? Una sa lahat, totoo ang sis. Sabihin ko, ito ay sasabihin ko sa 3 simpleng salita. Okay? Debosyon, katapatan, at ang pinakamahalaga, pangako. Katapatan, debosyon. Ako ang tatanggal ng maskara mo. Devotion? Kung alam ni Wyatt na ikaw si Mr. C, baka sumabog ang ulo niya. Maganda. Ganon din ang plano. Matapat at deboto. Ang katawa-tawa. Paano nakuha ng tarantado na ito? Si Rose, napakasalan siya. Bigyan ng abogado. Tingnan kung matapang pa si Wyatt pag nakita niya ito. Brad, yung walang perang dropout. Ano to? Paano isang probinsyanong walang kwenta, magaling magdrawing? Hindi niya ako mapapahiya. At ngayon, ang nanalo sa konsepto at disenyo. At kailangan kong aminin, lahat kami ay napabilib dito. Ang nanalo ay... Zenith. Mangyaring bigyan ng palakpakan si Mr. Wyatt Ford. Ginagamit niya pa si Rose para maghiganti. Pinatanggal ko siya dati. Sirain ko ulit ang buhay niya. Hi, Mr. Brian. Nakita tayo sa gala. Gusto ko lang mag-sorry. Si Mr. Carmichael. Yeah, walang kwenta. Focus lang sa pagpanalo at mapapilip si Mr. C. May malalaking plano siya para sa'yo. Okay. Alam na ako ni Mr. C. Dapat hindi ka lumapit, Mr. Carmichael. Si Wyatt siguro ay masayang-masaya ngayon. Alam mo, sasabihin ko, hindi ko akalain na makikita ko si Bradley Carmichael gagawin lahat para sa babae. Ang mahalaga,
ay hindi nakikita ng mata. Ang oras na ginugol para kay Rose. Ang dahilan kung bakit siya napakahalaga. Magandang quote. Ako ang sandata. Sasabayan kita para bagsakin si Wyatt. Alam ko. Halika dito. Magugustuhan mo. Daraya, paglilinis ng pera, pagnanakaw, lahat ng krimeng pinansyal ni Wyatt. Ang lahat ng fake accounts? Ang kumpanya ng tatay ko ay siya at si Amber. Pasensya na. Hindi ko gustong idamay ka dito. Para kay Wyatt, para sa'yo. Sapat na ang laman ng folder para ipakulong siya habang buhay. Hindi. Masyadong madali yan. Dapat siya ay mahulog ng malakas. Una nating umakyat siya ng kaunti. Tiwala lang sa akin. Yare, kailangan mong lubos na magtiwala sa akin. Taya mo ba? Okay. Inipadala ko ang iyong gawa sa komisyon. Gustong-gusto niya ang iyo. Ado ka, kaysa sa tingin mo sa sarili mo. Alam mo, malapit na naming magkaanak. Ngayon ko lang napagtanto na mula kami sa magkaibang mundo. Sinasakripisyo mo ang lahat para tulungan. Dahil karapat-dapat ka. Minsan parang panaginip. Masyadong maganda para maging totoo. Isang araw gigising ako at wala ka na. Ipapakita ko sa'yo kung gaano totoo. Hey baby, miss mo na ba ako? Okay, Amber, so. Kilabutan ako, alam mo. Ako? Abutan ka sa akin? Oo. Kaya talagang perpekto. Mag-ingat ka, Amber. Itatapon kita sa kalye kung saan nararapat ka. Pakinggan mo, nag-iisip ako. Kamakailan sa atin gusto ko lang na... Busy ako. Kaya sabi mo na lang o umalis ka. Kailangan kita. Ang kompetisyon ay pinapatay ang kumpanya higit pa sa aking inaamin. Sa totoo lang. At kailangan ko talaga ang iyong talento para sa pangunahing disenyo. Mr. Ford, ang nagtapos sa pinaka-prestigyosong paaralan ng arkitektura sa buong bansa. Nahihingi ng tulong sa akin. Pakinggan mo, tulungan mo. At magkakaroon ng investor. Babalik ako sa tuktok. Gusto kitang kasama, Rose.
Gusto kita. Mali ako. Totoo. Kayang-kaya kong lumaban sa sarili kong galing. Hindi ko kailangang sumakay sa pangalan mo. Mas maayos ang buhay ko ngayon. Palagay ko, ang may asawang tunay na nagmamahal, mas magaan ang buhay. Wala kang halaga, but mahal, okay? Huwag mong kalimutan. Ang pagbalik sa nakaraan ba ang tanging magagawa mo ngayon? May punto ka ba? Ang punto ko ay ito, okay? Siya ay umaatake sa akin, kaya pinasuri ko siya at lumagas na. Hindi siya ang malaking negosyante na akala mo siya. Tingnan mo. At ikaw, isa lang siyang tool para magiganti. Tiwala ako sa ang mahalaga. Mapaniwala ka lang. Alam mo siya ginagamit ka. Sumama ka na lang. So what kung ginagamit niya ako? At least pareho kami ng gusto. Umalis ka na. Magsisisi ka nito, okay? Kayong dalawa ni Prince Charming. Naghihintay ako. 500,000. Kalahati ngayon, kalahati pagtapos. Sino ang target? Rose Reed. Gusto ko siyang mawala. Aksidente. May picture ka? Maganda. Wala akong pakialam. Siguraduhin lang na masaktan siya. Ang laking pera. Motivated ako. Gawin mo ng maayos. May bonus. Magaling ka magipag-usap. Gawin mo na lang. Sino ka? May nagbayad ng malaki para mawala ka. Sana sulit ang bayad. Bitayin siya. Hindi! Amber ang nag-hire sa akin! Bitayin siya! Mabuting gan siya. Sabihin na, tapos na. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Pasensya na, nabigo ka. Paano? Dapat ikaw ay... Patay? Yun ba ang hinahanap mong salita? Hanap ng tauhan mo. Bakit? Sabihin mo! Huwag mo akong iwan dito! Hindi ko pa nakikita ang lalaking ito sa buhay ko. Ang lakas ng loob mong imungkahi. Masaya akong makita ka ulit, Mrs. Husay ka ngayon sa gawain. Salamat sa tiwala at sa paghiram ng iyong seguridad. Rose, nasabi mo na ba sa iyong asawa kung bakit ka talaga nagtrabaho sa kumpanya ni Wyatt? Siya ang nagplano nito. Nilabag ang paraan. Aminin mo, para obsessed siya. Hindi niya makalimutan. At
Wala ka lang kundi pantasya ng paghihiganti para magselos siya. Pathetic ka! Nagsisinungaling ba ako? Bakit ka pa magtatrabaho sa kumpanya ng iyong ex mo? Pinapangarap mo siya. Palagi. Kakaibang teorya, sayang. Meron kaming tunay na pag-amin. Bahagi na gusto mong patayin ang asawa ko. Pinlano ninyo ako. Ito. Ang tanging pinag-iisipan ko ay pabagsakin si Wyatt. Nasiyahan ka sa kulungan. Sana makasama ka niya sa lalong madaling panahon. Dala niyo siya. Hindi ka ba nag-aalala na baka may katotohanan ng sinabi niya? Hindi man lang. Tiwala ako sa'yo. Sinabi ni Wyatt na ginagamit ka niya para maghiganti. Paano mo nalaman yan? May sources ako. Ayon sa usapan. Galang ay mahal kita. Well, ang aking ex-wife nagpapakita parang palaging maganda. Wala ka bang mas magandang gawin kaysa abalahin ako? Rose, kung hindi dahil sa akin, hindi ka papasukin ni Brioni sa pintuan, okay? Oh, so kailangan ko bang salamatan ka? Yeah, baka. Kaya pala ganyan. Kailangan nung patunayan kung gaano kakahalaga. Hindi, Rose. Mabait na ako dito. Okay? Pinapayagan kitang bumalik sa akin na yun mismo. Seryoso, kasi kung hindi, kung manalo ako ngayong gabi, at totoo lang, mananalo ako. Ang ibig ko sabihin, gusto mo ng offer, magmamaka sa tuhod. Hindi ko gusto to. Dapat nasa baba ka kasama niya. Alam niya ang kanyang papel. Ang akin ay mamaya pa. Gagawa ko ng entrada sa tamang oras. Walang problema sa'yo na mag-isa lang siya sa baba kasama si Wyatt? Kayang niya nasikasuhin ang sarili. Kailangan mag-anin si Wyatt. Ang ibig kong sabihin, hihilingin mo ang alok. Magmamakaawa ka. Buhod ka, manalangin. Sex lang ang iniisip mo. Kaya ba hindi mo makagawa ng disenyo mo danda? Alam mo, Rose, dapat lang magpasalamat ka na binigyan kita ng pansin. Alam mo, kung malaman ng lahat na binubulyawan mo ang ex-wife mo, ang iyong pag-arte bilang mapagmahal na asawa ay mawawala na. Ingat ka. May mga tao dito na importante. Oo. Salamat. Grabe. Salamat, Rose. So thoughtful mo. Look, ito ang aking gabi, okay? Ang protege ni Mr. C. Well then, siguro dapat congratulate na kita in advance. Oh yeah, umasa ako doon. Sulating mong sandali, Wyatt. Maraming pagsubok pa ang darating. Ang kompetisyong ito ay pinangungunahan ng legendary na si Mr. C mismo. At ngayong gabi, siya mismo ang mabibigay ng At ang kampiyon ay... Alam mo na hindi niya may bibigay ang kaya kong ibigay, di ba? Pakinggan mo. Magugustuhan mo ang susunod. Wyatt Ford. Papasukin ng media. Lahat sila.
May kulang sa disenyo niya. Tama? Parang may nawawala. Hindi ko lang may paliwanag. Mapalad na tarantado. Matapos ngayong gabi, tatangkilikin na siya. Inggit na mga baguhan. Silang lahat. Mr. Ford, pwede mo bang ipaliwanag ang pangunahing konsepto ng disenyo? Unahing konsepto. Wala namang mangyayaring Q&A sa programa. See, by the way, San, ano... Totoo, curious din ako, Mr. Ford. Pwede mo bang ibahagi? Ano ang iyong pananaw? Aking pananaw? Kasi, patapos ito, matagal na kasi hindi na tiningnan. Parang lahat ay malabo na. Siyempre, hindi mo maalala. Hindi mo gawa yan. Hindi, gawa ko yan. Oo, gawa ko talaga yan. Kulang ka ng critical support dyan. Napansin mo ba yon? Siya, Rose. Sorry. Sorry. Siya lang ang turret. Aasar sa crowd. Mapapatunayan ko na hindi sa'yo ang mamadesenyo na yan. Bawat detalye ng disenyong ito dahil ito ay parte ng aking mga tinapon na draft. Si Wyatt Ford ay magnanakaw na bumuo ng kanyang karera sa pagnanakaw ng gawa ng iba. Okay, hindi yan totoo. Pwede bang tawagin ang security dito? At si Mr. C din. Kailangan kong makita si Mr. C. Kayo, si Mr. C? Nagulat ka ba na makita ang tunay na Mr. C? Bradley Carmichael? Mabuti. At nakita ka ulit, Wyatt. Kayong lahat. Kayong lahat. Kayong lahat. Kayong lahat. At ikaw, nasa likod. Sa tingin mo, isang bitag ang inihanda mo? Akala mo papasok ako? Kailangan kitang itaas bago kitang ibagsak. Patuloy ka pa rin nagnanakaw ng ideya. Ano? Parin ako ng idea, Brad. Totoo? Kailangan mo akong akusahan. Alam mong ginagawa mo yun pa nung eskwela, tama? At hulaan mo, walang ebidensya ngayon. Tama? Nagnakaw ka ng kinabukasan ni Brad. Di niya napatunayan noon. Pero kaya ako ngayon. Paano mo patutunayan? Rose? Itong hindi to totoo. Fake lang yan, okay? Halatang halata. Hindi ako yan. Yan ay gawa lang ng AI. Guys, dahil na yon, pwede kayong maniwala sa kahit ano, di ba? At saka ako mismo ang nagtanggal ng lahat ng camera nung araw na yon. Tama ka. Pinatay mo lahat ng camera sa kumpanya. Ang hindi mo alam, ako mismo ang naglagay ng hidden camera. Oh, pero hindi to totoo, Rose. Pinahiya niya ang propesyon. Palayasin siya sa union. Umalis ka! Umalis ka! Okay, lahat kayo, please. Tumahimik lang ng 2 segundo. Okay, fine. Oh, so what, okay? Nagnakaw ako ng kanyang mga drawing. Pero kumpanya ako pa rin ito. Hindi pa nga ito krimen, okay? Baka tama ka. Lang ang mayroon. Mahihirap ang ipakulong ka ng habang buhay. Ba't baka mayroon pa kami? Meron pa? Ano pa? Ano pa ang... Mga resibo ng abortifacient na ginamit ninyo sa akin. Mga peking libro na ginamit mo para akusahan ang aking ama. Mga resibo sa hotel na may kabit ka. Pang-finansyal, pandaraya, pangungupit, marami pa. Wait, saan mo nakuha ang lahat ng ito? Mr. Ford, totoo ba na asawa mo ngayon ay kabit mo dati?
Dinakaw mo ba ang negosyo ng pamilya ng ex-wife mo? Ang iyong tapat at tapat-bahan na asawa ay puro palabas lang? Hindi. Mga kasinungalingan lang ito. Peking lahat. Walang totoo dito. Walang utak kang puta. Sirain mo ako. Yan kita. Wyatt Ford! Ikaw ay arestado sa pandaraya, pangungupit at paggamit ng karahasan! Totoo ba, Rose? Akala mo nanalo ka, ha? Itatapon ka lang niya, parang basura lang. Naintindihan mo ba? Malit siya. Anong mali ako? Totoo? Tingnan mo ako sa mata, Brad, at sabihin mo na mahal mo talaga siya. Mahal ko siya. Isa lang ang dahilan kung gusto ko magigante. Matagal ka nang nawala. Huwag kang mag-alala, Wyatt. Nandun na si Amber. Hindi ka mag-iisa. How romantic. Okay, well, hindi kanya mahal. Alam mo yan, di ba? Walang halaga ka sa kanya. Nagawa na natin, Dad. Nakuha na natin ang hustisya para sa'yo. Walang laban. Walang away. Ikaw. Rose. Rose. Hey, katatapos lang. Dito na ang resulta ng test mo. Oh my God. Nagsimula ang kwento natin sa pagkawala ng anak. Ngayon, may isa pang pagkakataon. Ang buhay, parang ganyan, di ba? Oo. Ang kwento natin ay hindi nagsimula sa pagbubuntis. Anong ibig mong sabihin? May ibang kwento na kailangan kong sabihin. Dito kita nang nakita. Nasa dito ka, nagdidilig ng halaman. Nasa panaginip lang. Love at first sight? Well, completely. Oy, napakasilaw. Punong-puno ng nabigay sa akin ng pag-asa. Wait. Yung mga sketch na nahanap ko, yours ba yun? Akala ko lang tinapon lang ang isang maganda. Nawala lahat. Walang kinabukasan. Walang may pagmamalaki. Salita ay nagbigay ng pag-asa. Ikaw ang naniniwala sa akin ng walang iba. Masaya lang ako na nagawa ko din sa'yo. Merry Christmas, Rose. Mahal kita. Merry Christmas, Brad. Mahal din kita.